paglaom. Welcome back po kayo sa aking channel. And before with that, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking mga ginagawang video o ina-upload. Sana po ay magpatuloy pa rin ang inyong pagsuporta at marami pa kayong matutunan patungkol sa salita ng Diyos. So, ngayong umaga gagawa po ako ng morning devotional. Ngayong umaga maglalapag po ako ng verse na ito po ay magpapatunay na dapat wag po nating isipin, wag po nating ihalintulad ang imahe ng Panginoon sa manggawa ng tao o yuyukwan ito sapagkat ito'y maninibugho ang ating Ama na nasa langit. So, before with that, sana po'y iduko ang ating ulo at saka manalangin po tayo sa Panginoon. Kita ang ating mata, manalangin po tayo. Ginoong Diyos, kining kapagtagon Lord. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo na ikaw gugma para sa amo. Ginoong Diyos, kining kapagtagon. Salamat Ginoong giyahan mo kami sa imong anghel na magbarantay sa matagabi nga among pag-rest. Tagaan mo kami maayong panlawas, maayong panunahuna nga nakaparugni karon sa kubuntagon ug nakasusi kami sa imong kasulatan, Ginoong Diyos. Sana po ibigyan mo po kami ng kaalaman patungkol sa iyong mga salita na masusi ko po ito ng tama at saka may paliwanag ko po ito sa aking mga kapatid o mga kapanalig na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Salamat sa lahat. Sana po ay pagpalain po kaming lahat at saka ang aking mga kapatid, ibigyan niyo po siya ng good health everyday sa ilang pag-trabaho at saka sa ilang pagbuhaton. And forgive all our sins in Jesus' name we pray. Amen. So ayan po, makikita po ang aking babasahin ngayong umaga o verse, chapter sa Isaiah 41 verse 8. I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved image. So again, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved image. So makikita po natin, no? O masususi po natin na ang sabi ng Panginoon, siya ang Diyos at yun ang kanyang pangalan. And my glory will not give to another. Glory ay hindi binibigay na kahit sino man kung ito'y magsasamba kayo sa gawa ng imahe, no? Nor my praise to carve image. So makikita po natin ito ngayong panahon na to. Lahat ng tao na may ukit ng nasa taas, kagaya na lang ng ibang mga relihiyon, sumasamba po sila at yumuyuko po sila sa mga image na gawa o kamukha ng nasa taas o kamukha ng ating Panginoon. Hindi po ito ang gusto ng Diyos, dahil ito po ay gawa lang ng tao o imahe. Ang purpose ng Panginoon na ang sabi niya sa Exodus 20 verse 4, basahin po natin. You shall not make yourself to carved image in a likeness of anything that is in like or heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ang tagubilin ng Panginoon na sa 10 Commandments po, makikita sa Exodus 20 verse 8 na hindi ka dapat mag-carve sa iyong sarili mukha o sa iyong sariling imahe, lalo na imahe ng Panginoon sa gawa ng tao o sa mga bagay na inukit lang o ating sinasamba, ay pinagbabawal po ito ng Panginoon. Bagkus siya po ay maninibugho dahil
yun ang inyong sinasamba na walang buhay at hindi humihinga. Sabi po ng Panginoon, direct po tayo sa Kanya, manalangin at umibig sa ating mga pagpanalangin. Sincere po, direct po sa ating Panginoon na nasa langit. Hindi po tayo gagawa ng image o suyuyuko sa gawa ng tao, dahil ito po ay walang kabuluhan, walang saysay ang mga imaheng ito. Kundi kahit sabihin man nilang kamukha naman ito ng ating nasa taas o na ating mga Panginoon o ating Ama na nasa langit, bagkus ito po'y walang buhay at hindi humihinga, especially gawa sa mga material na gawa ng simento, gawa ng kahoy, ito po'y walang saysay sa atin. So ngayong umaga, conclusion sa binasa nating verse. Ang purpose po natin na binigyan tayo ng second chance ng Panginoon, siya nagpakamatay sa krus at hindi niya tayo pinabayaan. Pagkus wag po nating sayangin ang mga bagay na iyon dahil lamang sa pagyuko sa mga imahe ng tao, sa imahe ng nasa taas. Ang Panginoon po ay naninibugo kapag ito inyong ginagawa. Ibigay po natin ng ating pagtuon. Ibigay po ang ating sarili sa Panginoon. Pananalangin sa Panginoon na direct sa Kanya na walang mga imaheng sinasamba. Payo ko lang mga kapatid, ito po'y warning sa atin ng Panginoon. Ito po'y nakakabahala dahil sa panahon ngayon, kahit sa ibang mga relihiyon, may mga rebulto silang sinasamba na ito'y may blessing na nakalagay sa imaheng iyan. Ito po'y may kapangyarihan na magpagaling ng tao, lalo na ang may mga karamdaman. Sa imaheng iyan, kung ikay papawi, papahiran o yuyuko, ay bibigyan ka ng kaginhawaan o bibigyan ka ng kahilingan, magpagaling sa iyong mga sakit. Pagkus payo ko sa iyo kapatid, ang makapangyarihan dito sa mundo ay ang kalaban na si Satanas. Ang mga kasinungalingan na gawa ni Satanas ay hindi natin alam na tayo na pala ay nakukumbinsi. Tayo na pala ay kanyang pinapasok ang ating puso't isip dahil sa kanyang mga kasinungalingan na ginagawa. Nagbibigay siya ng kapangyarihan sa mga taong umaangkin ng kanyang kapangyarihan sa kadiliman dito sa mundo. Ang Satanas po ay matalino. Huwag po tayo magpapalinlang. Bagkus ang kapangyarihan ng Panginoon, lalo na ngayon sa panahon, ay nandito sa Biblia. Ito po ay nagbibigay liwanag sa mga ating litong-lito na isip. Ito po ay nagbibigay daan upang tayo masaysayan, maliwanagan sa mga ating katanungan na ating gustong malaman o masagot. Ito po'y guide na Holy Bible para sa atin. Salamat sa lahat. Sana po'y marami kayong natutunan, mga kapanalig, ngayong umaga patungkol sa salita ng Diyos, lalo na ang binasa nating verse. And that's all. Happy Sabbath and God bless.